Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Customer na inireklamo pagkatapon ng kanyang in-order na kape, pinangakuan ng 1-year free coffee voucher. Mga staff na nagmistulang standee sa MRT Shaw Station, pinag-usapan online. Kaso ng animal cruelty sa nag-viral na kabayong nakatali sa umaandar na sasakyan, giniit ng post. Crying horse plushie sa China, instant viral dahil sa isang factory mistake. Paglilibing sa mga yumang fur baby sa family graves ng kanilang owner, batas na sa Sao Paulo sa Brazil. At mga Pinoy na very happy sa kanilang love life na nanatiling mababa ayon sa social weather stations. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, taas kamay ng mga hashtag in a relationship. Ang tanong, gaano ka nga ba kasaya sa iyong buhay pag-ibig? Lumabas kasi sa survey ng Social Weather Stations o SWS na nananatiling mababa ang mga Pinoy na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Narito ang report ni Angelica Cosme. Nananatiling mababa ang bilang ng mga adult Filipino na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong November 24 to 30, 2025, kung saan nasa 46% lamang ng mga respondent ang nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig. Pareho ito sa naiulat na rating noong 2024 at siya namang pinakamababa sa loob ng 20 taon o mula 2004. Samantala, tumaas naman sa 40% mula sa nakalipas na 36% na mga nagsabing mas magiging masaya pa sila, habang 14% naman ang walang love life. Ang naturang survey ay nilahukan ng 1,200 adults sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng face-to-face interview. Sa ating next trending story, sa dami ng buwis-buhay na pakulo ng content creator sa social media, sinong mag-aakala na ang tatawag lang pala sa atensyon ng publiko ay isang aesthetic na picture ng natapong kape. Ang customer kasing ito, dismayado nang bumigay ang takeout bag na ibinigay sa kanya ng isang sikat na coffee shop. Pero ang kanyang bad customer experience hindi lang basta naging libreng marketing, kundi agad ding napalitan ng good vibes ng regaluhan nito ng 1-year supply ng kape. Ang mga detalye alamin sa ulat na ito. Walang hindi sasama ang loob kung ang iyong pinagkagastosang kape ay matatapon lamang ng di mo man lang natitikman. Lalo na kung hindi naman ikaw ang may kasalanan. Pero ang eksenang yan ng customer na si April, tila pinagpiestahan pa ng publiko. Ang picture kasi nito ng natapong kape, nag-ala advertisement sa sobrang aesthetic ng atake. Kwento nito, bigla na lang bumigay ang takeout bag ng kanyang kape dahilan para tumapon sa kalsada ang 4 na cups ng inumin na pasalubong pa naman daw sana nito. Sa unang tingin, iisiping sinadya ang pagkakatapon ng inumin dahil sa tila pulidong paghahalo-halo ng mga kulay ng kape na may added texture pa ng pating tissue at mga nagkalat na yelo. Sa sobrang ganda, ginawa pa nga itong wallpaper
ng marami. Agad namang nakarating sa pamunuan ng coffee shop ang nangyari at mabilis na humingi ng paumanhin kay April. At bilang pambawi, niregaluhan lang naman ito ng voucher para sa 1 taong supply ng libreng kape. Napasana all tuloy ang netizens na aminadong sila din naman daw nagreklamo pero hindi pinalad na maambunan ng grasya. Sabi pa nga ng isa, paniguradong palpitate malala ang aabuti ni ate dahil sa voucher na ito. Unang nag-viral ang picture sa social media app na Threads. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, inulan ng batiko sa mga kuhang pictures na ito sa isang istasyon ng MRT. Paano ba naman kasi ang mga staff nagmistulang human standees habang hawak ang karatula tungkol sa hindi gumaganang escalator? Ang mga pangyayari tinutukan ni Mili Borja. Umani ng batikos online ang Metro Rail Transit Shaw Boulevard Station matapos kumalat ang mga larawan at video ng mga tauhan na nakatayo at may hawak na karatula tungkol sa hindi gumaganang escalator. Isang Facebook user ang nagbahagi ng mga kuha sa magkakaibang petsa na nagpapakitang ang mga staff ang nagsisilbing human signages sa platform, partikular sa Greenfield side ng estasyon. Umabot din sa X na dating Twitter ang issue kung saan ilang netizens ang nagsabing matagal na nilang nakikita ang ganitong sistema. Ilan ay nagtanong kung bakit hindi nalang gumamit ng maayos at nakapirming signage imbis na magtalaga ng tauhan. Batay sa update 1 araw matapos ang naturang post, wala na ang mga staff na ginawang human standee at pinalitan na ito ng mga nakapaskil na anunsyo. Samantala sa isang advisory na inilabas ng MRT, sinabi nitong dinismiss ang supervisor ng Shaw Boulevard at humingi ng tawad sa mga personnel na nagmistulang human standees. Magugunit ang kamakailan lamang, napasama rin sa balita ang MRT Shaw Station matapos maglagay ng signage ang isang station supervisor sa escalator na nag-uudyok sa mga pasahero na mag-stairs, na inalis din matapos umari ng batikos. Tiniyak ng MRT na ayusin agad ang mga sirang escalator upang maiwasan ang abala sa mga mananakay. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, nag-viral kamakailan sa social media ang isang kabayo na hila-hila at nakatali pa sa umaandar na sasakyan. Dahil dito, maraming netizens ang uminit ang ulo. Kabilang na ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS na nanindigan na isa itong kaso ng animal cruelty. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Mariing nanindigan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na animal cruelty at hindi proper training ang nag-viral na video na isang kabayong nakatali sa isang umaandar na pickup truck. Nangyari ang insidenteng yan mula sa kuha ng mga motorista sa isang highway sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Sa video makikita ang tila sobrang pagkapagod at pagpilit ng kabayo na tumakbo dahil umaandar ang humihila dito. Sa isa pang kumalat na kuha, makikita pa ang kabayo na nakahandusay nasa kalsada, pagod at tila nahihirapang huminga. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkondena sa ginawa sa kabayo. Giit naman ang amo ng naturang kabayo na si Kabang, nagpanik lang ang kaniyang alaga dahil sa dami ng dumadaan na motorsiklo, bagay na salungat sa ulat ng mga saksi. Sa ilan pang nagsulputang komento na sawi daw ang kabayo kalaunan, bagay na pinabulaan na naman ang owner ng kabayo na si Jose Castro. Buwelta nito, ang nakuha ng tagpo ay bahagi aniya ng training method na ginagamit niya ng higit sa 10 taon na sa kanyang mga alagang kabayo. Sa isang video pa nga na ibinahagi rin ito sa kanyang account, makikita na buhay at tila ginugrumpa nito si Kabang at sinabing napaka-healthy nito. Samantala, sinabi naman ni PAWS Executive Director Ana Cabrera na dapat sinasanay ang mga ito sa isang controlled environment ayon na rin sa suhestyon ng mga eksperto at veterinaryo. Hindi raw sila kumbinsido sa katwiran ng may-ari at sinabing labis na pagod o sakit ang dahilan ng pag-collapse ng kabayong si Kabang.
Nanawagan na po sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanila na maghahain ng kaso sa paglabag sa Animal Welfare Act. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nang dahil sa pagkakamali sa paggawaan ay hindi lang instant viral, kundi naging bestseller pa sa China ang isang plushie ng kabayo na imbis na nakangiti ay tila malungkot ito. Pero sa kabila ng malungkot na muka ay tuwa naman ang hatid nito sa publiko na binansagang crying horse. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Trending sa social media ang kakaibang itsura ng horse plushie na ito mula sa bansang China. Imbis kasi na nakangiti, ito ay makikitang malungkot. Kaya naman hindi nakapagtataka na tinatawag itong crying horse ng mga netizen. Ang naturang red horse plushie ay bahagi ng paparating na Spring Festival sa China o tanda ng Year of the Horse sa Chinese Zodiac. Ayon sa Happy Sister na siyang may-ari nito, original dapat itong nakangiti. Ngunit dahil sa isang pagkakamali sa paggawaan, ay ibang itsura ng ibang plushie. Pero imbes na mag-flop, ay naging instant viral at bestseller ito sa pinakamalaking wholesale market sa China na Yiwu International Trade City. Para sa ilang manggagawa sa China, pinakikita raw ng crying horse ang mahabang oras at stress sa kanilang trabaho. Samantala pinagpatuloy na ng may-ari ang paggawa ng crying horse, bunsod ang tumataas na debate dito mula sa mga netizen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling viral story, muling pinatunayan ng isang estado sa Brazil na ang mga alagang hayop ay tunay na parte ng ating pamilya. Dahil hanggang sa mga huling sandali ay kasama natin sila. Pinayagan na kasi sa Sao Paulo ang paglilibing sa mga yuwang fur baby sa family graves ng kanilang owner kasunod ng nangyari sa isang fur baby noon na umantig sa puso ng marami. Kung ano yan, alamin sa report ni James Galange. Ganap ng batas sa Sao Paulo sa Brazil ang paglilibing sa mga fur baby sa family graves ng kanilang mga owner. Kasunod na nakakatig na istorya ng fur dog na si Bob Coviro. Yan ay kung saan ang nakakaawang fur baby, tumira lang naman sa Municipal Cemetery ng 10 taon matapos doon ilibing ang kanyang fur parent. Kaya naman ang masawi ito noong 2021, pinayagan siya ng lokal na mailibing siya sa tabi ng puntod ng kanyang owner. Samantala, bunga rin ito ng galit ng mga tao sa Brazil matapos naman walang habas sa patayin ang isang street dog na si Ear sa southern city of Florianopolis kung saan ang mga suspect isang grupo naman ng mga kabataan. Ayon sa pamunuan ng Sao Paulo, hangad ng naturang batas sa labanan nitong diskriminasyon laban sa mga hayop anuman ang kanilang lahi o breed. Kilala ang Brazil bilang isa sa mga bansang may malakas na pet culture sa buong mundo na mayroong tinatayang 160 million animal companions ayon yan sa uling datos ng Pet Brazil Institute. At nito lamang Enero ay may isa ring batas sa ipinasa na kumikilala naman sa cultural significance ng kilalang caramel-colored Brazilian street dog na si Caramelo na itinampok sa isang pelikula ng Netflix noong 2025. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.